mission, ang presentation ng aking mensahe ngayon. Hallelujah. At alam po natin na kung ating maalaman ang binubuod ko ng sinasabing mission, ating palaging natutunghayan yung sinasabing mission operation ng mga rescuer. Napaganda sa mga YouTube natin makikita na mayroon silang napagandang presentation sa tinatawag nilang mission operation para i-rescue yung mga natatago ng mga tao na sila ay talagang pinapahirapan at hindi lang pinapahirapan kundi pinapatay. Pero ang mission operation ay, ang nakikita ko na kalagahan doon ay mismo ang buhay ng mga nasa operasyon na kataya. At ang iba sa kanila ay napapahamak alang-alang lamang doon sa mga tinasasakluhan nila, sakluluhan nila ng mga tao. Praise God. At itong mission sa ngayon, ito ay patuloy na support doon sa matagal ng panahon na sit up ang vision ng church na ito. Sa panahon ni Pastor Puloy Filia na Jack Elriche, na sit up na nila yung vision ng church. Ngunit ang mission ay ongoing na upang matupad itong vision na pinangarap ng ating mga ninuno. At ako nagpasalamat na hindi ko talaga makalimutan si Reverend Jack Elriche na siguro sa hindi ko alam, para bagang sa aking nausisa sa mga kapasturan, kulang yata nagpahirap kay Reverend Nietzsche. Na ako nagpastor sa Alcantara, siya ang tinawag ko na yung first talagang panganay na daughter church ko sa aking ministry. Siya ang tinawag ko na mag-dedicate ng church building at saka bagong church, ibig sabihin bagong congregation. Ay hindi ba abot ng sasakyan yung vinyo? Nasa Comodom yun. Ang sasakyan ni Reverend Ritchie ay hanggang dyan lang sa may crossing o di kaya malapit-lapit din. Lalakarin niya hanggang Comodom. Ayaw din na magsakay si Reverend Ritchie sa tawag natin karosa, hila ng kalabaw. Ayaw, takot din. Kaya tiis siya maglakad. Ibig sabihin, balikan niya, yan, higit na 1 kilometrong layo, mabuti kong patag, bulubundukin, nagtiis yung mag-asawa. At yun ang magandang alaala. Pagkatapos, wala pang isang buwan, dumating ang Foursquare World Magazine. Naroon, nandun aking pangalan na yung mga sinasabi ni Reverend Jack Elriche, napakalakas ang hamon para sa akin. Pati yung aking spot sign sa Kalsada Alcantara, nalagyan ko doon ng spot sign ko na sabi ko doon ay, "This is the end of your search of a living church. Come and be blessed." Abay, kinuha niya at lagay niya doon sa Foursquare World Magazine. Kaya ako, sabi ko kay Reverend Ritchie, maraming salamat at maraming hamon niya sa akin. Ngayon itong mission. Ngayong umaga, magtatalakay tayo sa mission at itong unang talata na aking may papakita sa inyo, itong sa Acts chapter 3, verse 6, ang ating unang makikita nito. Itong mission, mga minamahal, ayon sa talatang ating mababasa ngayon, ito'y pawang nasa masasabi natin na communication at saka ang pagkasabi ayon sa aking nabasa sa talatang 6 ng
sa talatang 4 ng Acts chapter 6. Yung ating projector na handa na nila. Itong talatang ito, na ramdam ko ang simbuyo ng mga apostol kung pag-usapan ay mission, ministry. Na doon, yung sinabi ng talatang ito, na sinabi ni Peter, sinabi ng mga apostol na iuukol namin ang aming panahon. Doon sa English version, we will devote ourselves. Pero sa Tagalog version, ang pagkasabi, iuukol namin ang aming panahon. Ito naman ay talaga angkop din sa ating panahon na ang ating palaging hinahabol sa buhay na ito ay palaging panahon. Ano mang mga employment mayroon kayo, ano man yung kabihasnan sa pamilya, ang ating hinahabol araw-araw ay panahon. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa sinabi ng mga apostol na iuukol naman namin ang aming panahon sa panalangin at pangangaral. Kaya itong ating pag-aaral ngayon, tungkol sa talagang sabihin nating major function ng mission sa mga apostol na ito, ay ano lang, simple lang, L-type communication. Prayer, preaching. Vertical to God through prayer, communication, horizontal toward the people by preaching. L-type lang ang tipo ng kanilang kilos sa misyon. At ako nagpasalamat sapagkat itong mga apostol na talagang napagandalin na sa ating panahon ay magpulot tayo ng mga ideas o di kaya mga concept o mga kaisipan, paraan na kung paano talaga tayo ay makasugod din sa tatawang gawaing misyon. At dito ay mabigay ako sa inyo ng mga iba't ibang function sa, o di kaya sabihin natin, na iba't ibang kakayahan sa pananalangin. Kasi panalangin at saka preaching, panalangin at saka preaching, ang atin nakita sa talatang 6 at sa talatang 4 ng Acts chapter 6. Iuukol namin ang aming sarili sa panalangin at pangaral. Praise God. Salamat Panginoon, at itong aming mga pagbubulay-bulay sa inyo ay aking hinahandog po sa inyo na kaming lahat, Lord, buksan mo ang aming unawa. Ipaghanda mo ang mga sarili, yamang ito'y mission, Panginoon. Ito ang pangunahin na tuntunin ng bawat isa na kakilala sa inyo. Pagpalain mo ito, Panginoon, ang aming tatalakayin sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen. Iba't ibang kakayahan sa sinasabi nating panalangin. Kasi itong panalangin sa mission, at huwag natin lang sabihin na sa mga pastors, mga missionaries lang, kundi ito'y panalangin na lahat ng mga Kristiyano, o di kay panalangin ng church. Kapag sinasabing church, tayong lahat, walang exempted dyan. Panalangin ng bawat isa. Itong panalangin ng bawat Kristiyano, lalo higit panalangin ng mga missionaries, ay talagang medyo intensified ang kalang panalangin. Dito, ang una makita ko sa talatang ating natunghayan, dyan sa Acts chapter 3, sa verse 6. Ito, mga minamahal, ay una kita ko yung pinaka-dominant prayer ng mga apostol. Hindi lang sa ating kalaman, masyadong common sa atin, alam na alam natin ang kasaysayan ng isang manglilimos sa beautiful gate of Jerusalem. Napakaalam naman yung mga magulang na yung kanilang impotent member family, doon nila dinadala sa gate of Jerusalem
Ang sabi ng Biblia, beautiful gate. Doon pinapaupo nila. Sapagkat alam ng mga magulang nila na ang mga religious tao na pumapasok sa templo ay mapagbigayan. At dito ay napansin ko na sabi ng Biblia, araw-araw dinadala ng kanyang mga magulang ang lumpo na ito upang magpalimos doon. Bakit araw-araw? Sapagkat ibig sabihin mga minamahal, naubos din yung kita ng lumpo na ito, naubos din, para bagang aking na-analyze na naging breadwinner itong lumpo na ito sa pamilya. Maghanap buhay para may kabuhayan sila. Araw-araw papalimos. At yung mga dumadaan na mga religious ng mga tao, nagbibigay, araw-araw, nauubos din. Araw-araw nandoon din ang lumpo. Datapwat, noong ang mga alagad ng Diyos, si Pedro at si Juan, nang sila'y magbigay, bagamat wala silang kwarta, wala silang ginto at pilak na ibigay, na siyang hinahanap at hinihintay ng lumpo, ang ibinigay ng dalawang ito ay hindi na naubos. At tuloy hindi na nagbalik-balik pa yung lumpo doon sa pagpalimos. Dahil yung aking na tugma na kapangyarihan, kaya masabi kong dominant prayer, sapagkat yung sinabi ni Pedro na pilak at ginto wala kami, pero kung ano lang ang ibigay ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo. Praise God. Pero mo yan, wala nga silang ibigay kung doon sa karaniwang hinihingi ng mga nagpapalimos at karaniwang binibigay ng mga tao na naging limos, wala sila. Datapwat yung kanilang binigay ni Pedro at ni Juan ay nangingibabaw. Hindi na nagbalik-balik para magpalimos yung tao. Sapagkat gumaling, nakatrabaho na, naghanap buhay ng sariling kakayahan, at napakaganda pang mangyari doon. Yung lumpo ay natuto pang magsamba sa Panginoon. Sabi ng Biblia, lumulukso, nagpupuri sa Panginoon. Praise God. Ay tayo kuminsan, wala tayo kapansanan. Nahirapan tayo maglukso na magpuri sa Panginoon. Totoo ba? Nahirapan tayo maglukso na magpuri sa Panginoon. Wala tayong kapansanan. Pero yung may kapansanan, kagagaling lang kagagaling lang sa atin yung pag tayo ang makakita ng ganoon, na kagagaling lang, maglukso-lukso na. Uy, wag mo na maglukso. Ay, mabibinat ka. Ay, pero si Juan sa si Pedro, pinayagan niya talagang namangha ang mga tao. Yon ang iksinang nakita ng paligid na yung lumpo hindi na nagpalimos. Natuto pa magsamba, na-amaze pa mga tao. Yun ang impact ng sinasabi nating dominant prayer ng mga apostol. Pwede natin sabihin ng dynamic prayer, dominant prayer. Sapagkat nangingibabaw talaga yung klaseng panalangin meron sila. Kung anong mayroon kami, ibibigay ko sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, tayo! Oh, Bapa. Praise God. Hallelujah. Kaya pangalawa, nakita ko dito sa trabaho, sa misyon na ginagawa ng mga apostol, itong tinatawag intensified prayer. Intensified. Para bagang sa mentalidad ng mga volcanologist to, alam nila ang mga intensity ng mga lindol na dating. Ngunit dito, sa Biblia, itong intensified prayer, sa Pilipos, sa lugar na yan, na kung bakit kapag maggawa ka ng mabuti, magtulong ka sa mga tao, mapakinabangan ng iyong ministry ng mga pamilya o individual man, pahirapan ka. Nagtutulong ka naman sa tao, ikukulong pa. Praise God. Ano nga batas yan, attorney, yung sabihin natin na gumagawa ang tao ng mabuti, paparusahan pa? Ito pinarusahan ng mga apostol sapagkat nakatulong sila sa isang bata na ito ay puspos ng anting-anting. At nang mapalaya yung bata na yun, yung mismong master ng bata ang naggawa ng pakana na itong mga apostol na tumulong sa bata
nasira yung kinikitaan ng master na yon, ng anting-anting, wala silang kinikita. Inusig ang mga apostol, kinulong, binilanggo. Ngunit, hindi lang binilanggo, hinagupit pa, pinalo pa. At dito ay totoong palibasa mga apostol, ito mga lingkod ng Diyos, wala silang dalang kit para first aid, wala silang dalang antibiotic para mapakalma naman yung hapdi ng kanilang mga sugat. Wala. Ngunit, sabi ng Biblia, dito sa Acts 16, kung mababasa natin 25 hanggang 26, sabi ng Biblia ng hating gabi. Hating gabi na. Sino sa inyo dito ang nagsasanay na manalangin ng hating gabi? Nagsasanay ng mga late night na. Mga alas 11, madaling araw, launa. Pero ba kayo nagsasanay ng ganoon? Kapag kayo makasana ng ganoong oras sa inyong panalangin, praise God, i-enjoy mo talaga yung panalangin. Sapagkat sa panahon na yan, sabi ng Panginoon sa chapter 30 ng Mateo, ang mga tao kapag natutulog na, ang dyablo ay gumagawa. Kaya ito, panahon na ang mga tao ay natutulog na. Si Apostol Pedro at saka si Silas, si Apostol Pablo at saka si Silas, hating gabi, habang humahapdi ang likod ng kalangkatawan sa mga hagupit na mga gwardya, wala silang ginamit na antibiotic para kumalma ang hapdi ng katawan, kundi umawit at manalangin. Praise God. Kaya dito ay nasabi kong intensified prayer, sapagkat gaano kalakas yung mga tanikala at doon pa sila sa kalooban hanggang sa fourth door ng bilangguan sila dinala. Kung ilang tanikala ang nakabantay sa kanila, mayroon pang ang gwardya. Ngunit gaano kalakas? Laban doon sa panalangin ng mga apostol. Nung nalangin ng mga apostol, ang sabi ng Biblia, lumindol na malakas. Hallelujah! Lumindol na malakas. Nalala ko kanina yung nagpatotoo sa baha. Sino yung brad yung nagpatotoo sa baha? Kanina. Na nakapulot ka ng sinilas? Ha? Nakapulot ka pa ng balde? Oo. Ay kung wala kang sinilas, manalangin ka magbaha ulit. Praise God. Itong mga apostol, nung paglindol, ang sabi ng Biblia, malakas na lindol. Ang sabi ng Biblia, nagkatanggal, nakabuksan mga pintuan, mga kadina, talagang nagkatanggal. Mira mo yan? At ang milagro pa dito, mga minamahal, hindi lang yun, na upang sila'y mabuksan sa mga pagkakulong, kundi mismo yung chief guard, yung naghagupit sa kanila, yung nagbilanggo sa kanila, ang sabi ng Biblia, naging manampalataya, pati ang buong sambayan niya. Yung in fact ng prayer, na sinasabi ng intensified prayer mga apostol, sobra pa sa lindol ang lakas ng panalangin ng apostol na ito. Bakit? Biro mo yung mayanig yung puso ng chief guard na matindi ang galit noon. Ay hahagupitin pa bagay yung mga apostol kung hindi galit yun. Ngunit napakatindi yung galit niya. Ngunit nung siya ay matapatan ng panalangin, nayanig ang kanyang puso, sumulindir sa Panginoon, ang sabi, mga Ginoo, ay ano ang gawin namin para maligtasin kami? Ay sumampalataya ka sa Panginoon Sus. Para ikaw maligtas, pati ang buong sambayan. Iyon ang standard principle sa mga kaligtasan. Kapag maligtas ka, pati kung maaari, buong sambayan maligtas. Praise God. Intensified prayer. Yan ang mga kakayahan sa ating karanasan. At ang pangatlong kakayahan, ang kagamitan ng panalangin. Ito namang tranquilizing prayer. Bakit ba tranquilizing ba yan? Mayroon ba diyang ibig sabihin, mayroong mga dizziness ba dyan? Itong tranquilizer ay pampakalma ito. Pampakalma.
Praise God. I doon naman sa doon tayo sa Luke chapter 22 sa verse 44. Luke 22 verse 44. Ay doon sabi ng Biblia na habang si Jesus ay nasa Getsemane, ang sabi ng Biblia, dala ng matinding hinagpis. Nakaranas na ba kayo ng matinding hinagpis? Sa mga nanay, sa mga tatay, meron ba kayo mga matinding hinagpis na dinanas na ikaw ay manampalataya na? Si Jesus, naranasan niya yon. Kaya bunga ng kanyang matinding hinagpis, ang sabi ng Biblia, ang pumapatak na pawis sa kanyang katawan ay parang patak ng dugo. Na ibig sabihin tuloy-tuloy ang patak ng pawis. At kapag makakita ka ng tao na ang kanyang pawis at ang tagaktak ang pawis ng tao nagtatrabaho, makita mo, ibig sabihin mabigat na trabaho yan. Mabigat na trabaho yan. Kapag tagaktak ang kanyang pawis, si Jesus naranasan yun sa matinding, sabi ng Biblia, dahil sa matinding hinagpis. Bakit naman hindi manghinagpis? Ay yung kanyang haharapin na hatol ay hindi sa kanyang kasalanan. Ngunit doon agad, ginsog na niya ang kanyang problema. Dahil naramdaman niya sa kanyang katawan ang hinagpis, naalala niyang ito ay hindi kanyang kasalanan at doon siya parusahan. Sabi niya, kung maaari Ama, lumampas sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, huwag mangyari ang kamatayan sa akin. Huwag na mangyari, Lord. Kung maaari, Ama, palampasin mo itong hatol sa akin. Ngunit yung solusyonan din agad niya, ang sabi niya, but not my will be done. Your will be done. Kaagad doon, nasolusyonan niya ang kanyang hilagpis. Kung kaya't ating napagtanto maging itong kaugalian o di kaya itong sabi natin mga traditional practices na mga evangelical na tuwing Semana Santa ay may 7 sayings. Mapansin natin na sa lahat na nabigkas ni Jesus doon sa cross, wala kang mapansin na retaliation. Hinanakit, paghiganti, samang loob. Wala kang marinig doon na nabigkas niyang ganoon. Wala. Kundi panay mga pabor sa mga tao ang nasabi niya doon. Sapagkat doon sa Getsemane pa lamang, tinapos na ang kanyang problema. Kaya pagharap niya doon sa kanyang kamatayan sa cross, ayon sa Hebrews 12:2, sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kamatayan sa cross. Na ibig sabihin, hinarap niya ang kanyang kamatayan sa cross na may kagalakan. Bakit? Ang kalungkutan natapos na doon sa Getsemane. Natapos na doon. Kaya dito, sa ating karanasan bilang mga manampalataya, ako'y naniwalang ito din applicable sa ating panahon. Di ba? Mga nanay, mga tatay, lalo sa mga nanay, nagsasalo ng napakaraming problema, maaga pa yung mga bata, kanya-kanyang hingi ng baon pa school, nandyan pa ang due date na mga sa babayaran, nandyan na ang 5-6 na lender, nagsisingil na rin ng due date mo, at yung hiniram mo pa na bigas sa kapitbahay, nagsisingil na rin, inaway pa ng asawa kagabi. Yan ay samot-samot na rin mga problema bagas isang nanay. Oo, yung nanay na yan, nasupukitin na ng problema, nananalangin din dahil puno na ng problema, nalilito na siya, nanalangin din ang nanay. Alam niyo kung ano ang panalangin ng nanay na yon? Panginoon, kunin mo na ako. Mamatay na ako, Lord. Hindi ko na kaya ito. Yan ang kanyang panalangin. Ayon kay Jesus, iba eh. Ang kay Jesus, iba. Lord, Ama, ang iyong kalooban masunod. Ma'am, mamaya-maya, dumating doon sa kay nanay ang
DSW aid, tulong ng DSWD. Abay, inulit naman ang kanyang panalangin, Lord, huwag muna ako mamatay. Huwag muna. Nandito na ang tulong. Praise God. Ano ba kayan? Ngunit dito sa tinatawag na tranquilizing prayer, ako'y naniniwala na kapag tayo'y supukitin naman, daming problema, daming mga kalituhan na nangyayari sa atin, subukan mo na magbanggit ng pangalang Jesus. Kakalma lahat yan. Subukan nyo yan. Yung mainit na ulot ng pagkatapos ay nandiyaman, may dagdag naman na parang dagdagan mo pa ang bigat ng iyong damdamin. At wala ka nang gagawa kundi malapit na magpangmura, malapit na magsigaw. Huwag mong buksan yung bibig. Kung gusto mong buksan yung bibig, kasi pag buksan mo bibig mo yun, nako, ang lalabas yan, sari-sari na. Panay mga utterances na galing udyok na ng kadiliman. Ngunit, kung gusto mong buksan yung bibig, sa panahong ikaw supukitin ng problema, ang iyong nasa isip at pusong banggitin ang pangalang Jesus. Kakalma yan. Kakalma yan. Karnasan mismo ni Jesus yan. Kung kaya't ang recommendation ni Jesus kung tungkol parte sa ating proteksyon, ang sabi ni Jesus sa 26:41 ng Matthew, watch and pray that you will not fall into temptation. Oy, bakit nga pastor? Ay mga manampalataya na kami, mga Kristiyano na kami. Ay bakit ay nahuhulog pa rin, nagkakasala pa rin kami? Lalo kung maglabas tayo ng bahay, tayo mapalayo sa pamilya, o di kayo may pinupuntahan tayo, at nag-iisa ka, may mga kaibigan ko kung saan-saan, bay ka malay-malay, ka lang nakakasala na. Pero bakit? Ay samantala nagpe-pray ka rin. Bakit anong kulang doon? Ay hindi ka nagbabantay. Hindi kulang ang iyong pagbantay sa sarili mo. Sapagkat kung saan ka naroon, hindi lang ang mga guardian angels ang nandiyan mabantay. Pati ang mga angels ng kadiliman nagbabantay din sa iyo. Kung saan, kung kailan siya makakita ng vacuum sa iyong puso, papasok yan. Sisingit yan. Ngunit salamat kay Lord na dito sa sinasabi ni Jesus sa kanyang panalangin na sa tindi ng hinagpis, walang ibang solusyon kundi ang kanyang panalangin. At ganoon din ang mangyari sa atin. Praise God. At aking naalala na dito sa sinasabi natin panalangin sa misyon, ay naalala ko rin ang isang panalangin na ito'y palabagang ginagamit niya ang Diyos na katulad ni Eliseo, na si Eliseo nung sinanalangin, palabagang didiktahan lang niya ang Panginoon, Lord, bulagin mo ang mga taong yan. Kasi sila ay napalibutan na ng army na upang si Eliseo ay gustong kidnapin. Ngunit, nang mapansin ni Eliseo na ang kaawan nandyan, kasi ang mga Armenian nandyan na, ang sabi ni Eliseo, Lord, bulagin mo mga taong yan. Kasi ang pakay ng mga sundalo ng Armenian ay bihagin si Eliseo, dalhin na buhay doon sa kanilang hari, ay nabaliktad. Sila ang nabihag ni Eliseo. Lord, bulagin mo ang mga taong ito. At ginawa ni Lord. Nang bulag na ang mga sundalo yon, ay sabi ni Eliseo, sunod kayo sa akin, dadalhin ko kayo doon sa tao na hinahanap ninyo. Ay samantalang siya na ang hinahanap nila. Dalhin ko sa mga tao. Pagdating sa doon, sumunod nga yung mga sundalong binulag ng Panginoon. Pagdating doon sa hari ng Israel, kaagad ang sabi ng hari, Father, umpisahan ko na ba ang sila'y patayin? Kasi sabi ni Eliseo, huwag mo silang patayin. Maghanda ka ng pagkain, pakain mo sila at pauwiin. Naisip siguro ng hari, bakit dinala pa ito dito? Nagbigay ng problema, pagluto, papakain sa kanila, karami-rami nila. Sabi ni Eliseo, Lord, buksan mo ulit ang kanilang paningin. Binuksan ng Panginoon ang paningin ng mga tao
nakita lang na doon, nasa pudir na sila ng kaaway. Ngunit sabi ni Eliseo, huwag mong patayin sila. Pakainin, painumin, pauwiin. Yun pala ang function ng 3 P. Pakainin, painumin, pauwiin. Kaya salamat kay Lord na itong pastor na obserban ko na ang kanyang panalangin ay yung parabagang ng providential prayer na talagang inuutosin ng Panginoon siyang gumawa. Sapagkat itong pastor na ito, hindi naman siya kilala, wala siyang mga record na siya'y kilalang pastor, hindi magaling sa public standing, hindi magaling sa mga seminar o kung anong pa mga klase ministeryo, wala siyang kabalbalita. Ngunit, bago siya mamatay, nasaksihan niya ang progress ng kanyang ginagawa. Ang establishmento sa gawain ng Panginoon, nakita niya na napakalaki bago siya namatay. At hinanap ng mga loved ones at mga concerned person ang dahilan, sikreto ng pastor na ito. Hinanap nila ang sikreto. Nakita nila sa wakas na ang sikreto ng matanda na yun pala ay yung kanyang kneeling pad. Ang foam ng kneeling pad ay naging pulbos-pulbos na dahil sa kaluluhod ng tao. Na ang kanyang ministeryo pala, utosan lang ang Panginoon na siya ay maging proxy doon sa gawain ng matanda. Kaya ito pala ay maganda at magagawa nito. Kaya sa mga missionaries, maraming mga nababasa kong mga katulad nito ng mga pangyayari. Ginagawa nila na yung isang pastor na katulad ni Eliseo na isang magsasaka, ang kanyang ginagawa, sige, ang kanyang sakahin diyan lang, pero siya, pangangaral ng Ebanghelyo, kung saan napunta, kailangan siya tumayo upang mangaral. Ngunit, nakita ng mga tao na kung gabi ay may nag-aararo doon sa Kalambukirin. Gabi, ay tayo, araw tayo nag-aararo. Pero yung mga arador ng missionary na yon, gabi nag-aararo. O, kita mo yan? Kaya ito ang ginawa din nitong isang matanda na siya nagtagumpay, kinuha siya ng Panginoon, ang dami niyang accomplishment sa kawain ng Panginoon. Kaya ang mission niya, praise God. Ito naman tayo sa practical prayer. Practical prayer. Practical prayer, dito sa Udyungan, mayroon akong anak dito sa Udyungan. Mayroon akong anak. Awan kung kilala niyo ang anak dito. Siya ay magandang lalaki. Gwapo siya. At ang kanyang asawa ay napakagandang babae. Matapat pa sa Panginoon. Siya ay mabait at talagang ideal woman ang kanyang asawa. Ay yung anak ko dito, nung 5 years old pa lamang siya, sinasama ko na sa aking mga sideline. Galing kami sa pagtibas ng mais, pauwi na kami, habagat na panahon yan. Nang palayo na kami doon sa aming tiyutuluyan, malayo pa yung aming pupuntahan na doon kami sasakay. Nandiyan na ang habagat. Nandiyan ang habagat. Ay ang sabi ng aking anak na yan, 5 years old pa lang siya, Itay, nandiyan ang ulan. Balik na tayo. Ay huwag tayong balik. Sige, kung hindi tayo balik, mag-pray kay Tay. Mag-pray ka na. Para yung ulan na yan ay alisin ng Panginoon. Ay, naisip ko, wala ako sa mood of prayer. Wala. Ikaw anak ang pray. Ikaw naman mag-pray. Hindi ako makapanalangin eh. Ay, nalangin siya. Panginoon, uwi na kami. Wala kami payong, wala kaming kaputi. Ayaw namin mabasa. Alisin mo ang ulan na yan. At kami makauwi sa amin na hindi mabasa. Abay, habang kami lumalakad, praise God, ang ulan, nakapaligid sa amin ang ulan, ang aming nilakaran ay walang ulan. Habang kami, hanggang kami nakasakay sa sasakyan. Praise God. Kaya yung aking anak na yan, 5 years old pa lang, ay may talent na yan. Praise God. Awan kung kilala niyo siya. Dito siya sa Udyungan nakatira. Oo.
Sabi ko sa inyo, magandang lalaki siya. Oo. Praise God. Kaya salamat kay Lord. Yan ang mga gifted na mga anak, inspirasyon ng mga magulang, purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. At ako'y nagpapasalamat din na maging sa panahong yan, nang kami gumagawa ng simbahan doon sa Masbate, na itong simbahan at sa Masbate ay malaki-laki na rin at may congregation na. Si Pastor, sino yung pastor na, yung ating superintendent doon sa Masbate noon, na si pastor na yung sa Ginayaan, Tabuna, yung kapatid niya sa Masbate, sino yon? Si Ronnie, binigay namin sa kanya yung congregation na, Pastor, alagaan mo yan sila. Ay pinuntahan niya minsan lang at iniwanan din. Yan bang klaseng misyon na mangyari? Ngunit salamat kay Lord na ang Diyos ay hindi nagpabaya. Hindi nagpabaya. Mamaya-maya, nasa laot na kami, nandyan ang aking mga kasamahan na mga karpentero, gagawa kami simbahan. Tumawag ang asawa ni Pastor Supitran. Kilala niyo si Pastor Flor Supitran? Papang, uwi na kayo! Anunsyado na bagyo sa atin. Uwi na kayo. Malakas na bagyo. Ay nasa laot na kami. Ang sagot namin ay, manalangin lang kayo dyan. Manalangin din kami dito. Alanganin na, hindi kami pwedeng umuwi. Nalangin ka, praise God. Yung ulan na napakalakas, parang rainbow, na pinaikutan na kami at dyan sa harapan ay walang ulan. Praise God. Pagdating namin, pagbaba namin sa bangka, nakapasok lang kami sa bahay, bumagsak ang napakalakas na ulan at hangin. At hindi lang yan, marami pang makarasang ganyan. Dahil sa misyon, hindi pwedeng iatas yun. Praise God. Kaya salamat kay Lord na ito ay kayang-kaya din nating gawin. Amen. Amen. Kayang-kaya ito na gawin ng udyungan. Praise God. Kaya ito. Sapagkat ang legacy ni Brother Pitong iniwan na sa atin. Si Brother Pitong, dito noon, yung prayer room dito no sa taas, palagi dyan siya nanalangin. Sabi ng kanyang asawa, Pa, wala tayong bigas. Wala? Wala ba? O sige, manalangin muna ako. Ang kanyang paghanap buhay, panalangin, pamagitan panalangin. Hindi siya marunong mangisda, pero dumarating ang isda sa kanila. Hindi marunong magbukid, pero may dumarating ang bigas sa kanila. Wala tayong bigas. O sige, manalangin ako. Praise God. Ito ay tupak. At ito, tinawanan siya sa palengke. Yung palengke natin, ang wheat market natin noon, may mesa malalaki dyan, tayo dyan, si Brother Pitong, mag-preach. Itong udyungan ay masusunog, mahuhulugan, hulugan itong apoy ang udyungan. Tinawanan, palakpakan pa mga tao, mga insulto, tinawanan, sira, buang-buang lang ito si Pitong na ito. Wala pang isang buwan. Isang bloke ni buyi na yan. Isang bloke ni buyi. Hanggang doon, ubos ng apoy. Doon pa nagsabi ng mga tao, ay tama yung sinabi ni Pitong. Tama. Ngayon, ang legacy ay nasa atin na. Nasa ating mga minamahal ang legacy. At ang mission na ito, hindi pwede maitigil hanggang hindi dumating ang Panginoon sapagkat ang sinabi ng Biblia na ito magandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin ay pagpapatuloy niya hanggang pagdating ni Jesus Christ. Nasa ating mga kamay na yan. Praise God. At ating oras, by alas 9, mag-alas 9 na. At dito sa ating preaching, communication through preaching, ito talaga sa Bible School pa lamang ako ay mayroon akong mission sa preaching. Ang aking destino sa bilangguan. Na kung bakit doon ako nakasan sa aming practical credit na mag-preach kami sa bilangguan. Ang aking kasama,
yung top guy ng San Andres, si Agbas, top guy ng Calapan, si Melendres, top guy ng Santa Maria, na si Vizca, ako lang hindi top guy. Ngunit doon mabuti sa Muntinlupa, ganda ang aming takbo sa ministry. Ngunit doon sa city jail, 4 na beses lang ang aming pasok doon. Umatras yung 3 kong kasama. Ang sabi ni Mami Olga, Brother Abi, tumigil ka na. Bakit, Mami? Yung 3 mong kasama, umatras na. Bakit naman? Natatakot na eh. Kaya dahil nakatakot talaga, kasi pagpasok mo, mapirma ka agad sa waiver. Yung mga warden, papirmahan ka, waiver. Dahil peligro yung pasukin mo. Ngunit, salamat kay Lord, ako'y nahasa doon. Ako'y talagang nahasa sa pangaral ng salita ng Diyos. At dito din, naranasan ko, nung ako'y nasa Paniki. Yang sityo Pasilagon, na sityo ng barangay Tanagan sa Pasilagon. Nasa Paniki ako. Nakatayo ako dyan, sa plaza kami nag-ipon, maraming tao nag-attend sa damulan sa nakaupo. Habang ako'y nangangaral, habang ako nagpe-preach, mayroong dyan sa likuran ko, mayroong sumisigaw. Tigil na kayo dyan, tigil na, layas na kayo, huwag kayo dito. Aba, ayong nilingon ko, nakataas na ang talibong. Layas na kayo, may sanggot pa. Ay ngayon, habang lumalapit sa akin, yung aking mga council, mga elders, nandyan din, taga-Paniki, nandyan din, minamastan ko, bakit walang natayo? Upang awatin yung matanda, lumalapit na. Ade, yung walang kumikilos na mga member ko, na upang awatin yung matanda, ay siguro mga 4 na metros na lang siya kalayo sa akin. Sabi ko sa aking loob, hanggang dyan lang siya, mag-estatwa siya, Lord. Ay, totoo yan. Tumayo siya habang ako'y nag-preach, hanggang nakatayo, nakataas ang talibong, at ang mga tao ay tingin-tingin din sa kanya. At nang pagkatapos ng aking pangaral, nakapanalangin siya magtanggap, lapitan ko matanda. Sabi ko, Tay, suklo mo yung talibong mo. Istorya tayo. Ay, nagkaibigan kami. Ay, ma'am, papatayin ako. Ay, sa wakas ay nagkaibigan din kami. Sinundan din, pagka-Biyernes ulit, doon na kami sa tabing kalsada. Nako, nagpatanggap na. Sinong tatanggap dito? Aba, mayroong lumapit sa akin, bunot yung kanyang balisong. Sagutin mo tanong ko, Diyos ba si Kristo o hindi? O tao lang? Sabi ko mamaya na yan. Mamaya na yan Tingin ako sa mga member, wala namang nalapit o pangawatin. Ay, nakatutok na sa akin. Mamaya na yan. Mapre pa tayo sa nagtanggap. At ako nagpasalamat, naging kaibigan ko sila. Yung nagtutok sa akin ng balisong, doon na nagsimba sa Paniki, hanggang siya umuwi sa Manila, doon nagsimba. O bakit tayo matatakot sa mga oposisyon? Yung pala mga oposisyon na naging kaibigan natin. Kaya ako'y inspirado doon sa Negros. Kahirap yung kalagayan doon. Ako'y nagdeside na punta doon dahil nagising aking damdamin na 17 years ago, yung pinuntahan namin mag-asawa, ay ang binalikan ngayon, wala na aking asawa, ako na nag-iisa, binalikan ko. Praise God. Inspirado ko yon. Ang aking audience palagi ay yung mga tapat, yung mga deboto ng ninyo, ang aking audience. Ngunit ang inspirasyon ko doon, ang isang retired teacher, ay siya interesado talaga at siya maasahan ko doon. Ngunit nadismaya ako na talagang lalo pang nagtindi ang aking pagnanais na ipagpatuloy ang gawain sa Negros Occidental. Nung pumasok ako sa napakalaking evangelical church, pagpasok ko doon, napakarami ako'y dinagukan ng awa. Karami-raming bangko. Yung bangko nila ganito rin. Karami-raming bangkong walang laman, walang tao. Kukunti lang ang tao. Ay kalaki-laking simbahan, karami-raming bangko, kukunti lang ang tao.
hindi na ako naghintay na makipagkamusta pa kay pastor. Umuwi agad ako. Pumasok ko sa aking kwarto at ako nalangin. Lord, buhayin mo ang gawain dito sa lugar na ito. Sa Barangay Pabrika, Sagay City. Kaya sa misyon, mga minamahal, naranasan ko ang ganoong mga tanawin na nagdagdag sa akin ng kabigatan, lalo pang magningas ang aking damdamin. Sapagkat dito sa ating mga gawain, nang ako'y kinuha sa tulay ng ating supervisor. Kasi napakalakas na recommendation na maging next supervisor ay yung mismong outgoing supervisor. Yung supervisor na alis, inirekomenda ako na akong halili sa kanya. Ay alam ko ang trabaho sa district. Kaya ang ginawa ko, kami mag-asawa, iniyakan namin ang presidente, iniyakan namin ang general supervisor, ng 2 beses namin in-approach, may iyak kami. Sabi ko, hindi, ayaw namin magtrabaho sa district. Ayaw namin trabaho sa district. Kontento na kami sa aming trabaho sa tulay. Wala pa lang nangyari. Punta kami sa district. Dito naman sa district. Naku po, samantalang maligaya aming buhay sa tulay, nilagay kami sa district, ang ibinigay sa amin ng district ay 3,000 ang buwan. May 3 akong kolehiyo. Aber sino magaling mag-budget dyan. Araw-araw pa'y kumakain kami. Dinadadnan pa kami ng mga pastor. Yung mga pastor na punta dyan sa district office, pinapakain pa namin. Sa 3,000 na allowance ng supervisor, 9 years, ganyan. At ganyan ang aking sitwasyon. Kahit napakakunti ang aking tiyatanggap na allowance, magtawag ang masbate, lalong superintendent doon, si Pastor Lulpan, Pastor, kadto kadre, may problema, kinanglanin mo presensya. By the way, dali ako punta dyan. At yung aking dinadanas na mga daan, yung aking mga dinadanas, pag ako'y makasakay sa bus na may mga sundalo kasakay ko sa bus, ako'y kinakabahan na. Sapagkat kapag pumara din yung mga NPA na upang magsakay sa bus, doon ka na. At minsan, ako'y maalis ng district office, matawag naman sila sa masbate, at wala akong maiiwan na halaga sa aking mga anak. Lahat higit ng aking mga anak ay mayroong mga birthday sa kanila. Wala akong iiwan na halaga sa aking asawa. Alis ako na lumuluha lang kasi ang priority ko ay gawain ng Panginoon. Lumuluha ako maalis. Nandun ako, mga kapatid, naranasan ko na ako'y makasakay sa pambot, pauwi na ako sa Sibuyan, madaan, nasiraan kami ng sakyan. Balik kami. At doon sa Mandaon, Municipality of Mandaon, mayroon doong barangay na hiwalay, ito isla. Ang tawag ay Kamagsuso. Doon, tagaroon pala ang pambot ang may-ari. Nakatulog ako doon ng 3 gabi. Yun pala ay hid ng pirata. At napakadelikadong buhay ko noon. Ngunit nung ako'y nagpakilala, simple lang siya. Dinala ko doon sa kanyang kwarto na yung budiga nila, binuksan, Pastor. O, tingnan mo. Binuksan ang kanyang budiga. Baw, nakita ko. Katakot-takot na mga armas dyan. Sari-sari lang. Ang sabi niya, tanong pa sa akin, okay? Ano masabi mo, Pastor? Ay, okay. Okay yan ah. Biro mo yan, peligro makalang 3 gabi ako natulog doon. At pagkatapos sa Placer, doon, dahil kabisita ko noon, ang Placer na analangan, nabitin na aking panahon, doon ako natulog sa isang bahay. Na yung bahay na pala yun ay parang dimulis na may-ari. Sapagkat yung bahay na yon, sa ilalim pa yon, ay may mga bahay ng mga makamandag na ahas. Makamandag na ahas doon. Pagkaaga na-amaze sila na kung bakit nagising akong malakas, masigla, masayahin pa rin. Ay bakit hindi namatay ang taong yan? Kasi pag may makatulog sa bahay na yun, pagkaaga matigas na, patay na. Yun ang hinahapunan ng mga magkal, yun natutulog doon. Doon ako pinatulog. Ay praise God.
buhay ang ating Diyos. Kaya sa mission, mga minamahal, hallelujah, na-encounter ko ang dami mga problema, dami mga peligro sa buhay. Palibas ay mission ang aking hawak, ay hindi man ako talaga pwede magtanggi dito. Ipagpatuloy ko yan. Patuloy. At hanggang ngayon, nang ako'y nag-retire, itong ating supervisor ko noon ay, hindi pa pala, ako'y napadestino sa Boracay. Ang supervisor natin ay si Lolo Bert. Lolo Bert, pasensya at nabanggit ang pangalan mo, nandyan ka na. Si Lolo Bert Maglikyang, kalaki-laking project. Walang budget ang church. Ay sabi ko, Lo, pahingin ang tulong dyan. O kabulok-bulok natin simbahan, papalitan ito ng concrete, pagandahin natin. Ay, sagot niya sa akin, Lo, WW ang district. WW. Yung nagtitihaya na W, sa ngayon pinataob ni Pastor Pamilara, naging milyon. Yung walang-wala, pinataob ng Panginoon sa leadership ni Pastor Pamilara, pinataob, milyon. Napakaganda ang office ngayon sa Patoo. Ang direksyon ay Patoo. Huwag kayong magpawala, Patoo lagi. Makita niyo yung district na napakaganda, district office na napakaganda, pati bahay nila doon. Praise God. Kaya dito, ako'y nagpasalamat na ngayon ay nang pagdating sa term ni Pastor Minorca, siya naman supervisor, gawa siya ng gimmick, kunyari, yung aking mga anak ang maghalili sa akin sa church, ikaw pastor, labas ka na. Ay hindi ako makatanggi. Yun pala, ako pinaparetire. Retirable na pala ako noon. Nag-retire na ako, hindi ako nagtanggi. Kasi naging masunurin ako sa ating mga leader. E di, nung ako lumabas na, nakatanggap ko ng love letter sa district. Ikaw ay retired na. Na ibig sabihin, wala ka ng panahon pa. Wala ka ng tsansa na maka-access ka pa ng tulong sa district o di kaya sa national. Retired ka na. Yung olo, imong kulo, imong ikog, imong goyod. Yan ang retired pastor. At ako nagpapasalamat na kahit ganito ang kalagaan ko sa bilang retired pastor, na-amaze ako nang ako'y napadaan sa Mamburao. Yung aking minimentor na pastor, mag-asawa, ito talaga ay pinaghirapan ko ng gusto sapagkat medyo matinik, medyo matindi, i-disciple itong lalaki. Yung babae dating pastor, pero yung lalaki ay hindi. Young people lang siya nung pastor natin. Mentor ko siya, praise God. Sumunod din sa Panginoon, naging pastor din yung lalaki. At nakita ko, itong katapusan ng May, mayroon kami occasion sa Batangas, pag-uwi, nagtawag sa akin, sabi niya, Ninong, dumaan ka dito sa amin sa Mamburao, pagbalik mo. John 2, nandun ako sa kanila. Itong John lang nakalipas. Nandun ako sa kanila. Naglaki ang aking mata, naglaki aking puso. Sapagkat itong aking pinaghirapan na minimentor ko noon, hirap-hirap talaga pa, hirap-hirap pa mo kumbinsi sa mga strategy na gawain ng Panginoon. Ngunit nung siya sumurrender sa Panginoon, sa ngayon, magtataka kayo. Wala pa akong nasaksihan, wala pa akong nakita ang pastor na sa pastor, ang LGU ng Mamburao may utang sa kanila. Ay kayo, pastor, may utang ang LGU sa inyo? Mayroon? Wala? Mayroon din? Wala? Ang pastor dito sa Udyungan, Pastor Tiaga, may utang ba LGU sa inyo dito sa Udyungan? Ay wala daw. Wala. Pero doon sa Mamburao, ay mabuti kung mga kunti lang ang utang. Ay naabot ng 500,000 ang inuutang
ng LGU na mamburaw kay pastor. Alam mo kung bakit? Sila pastor ay may magandang hotel, may magandang function hall, at may catering pa sila. Kaya kung ang LGU ay mayroong meeting, may session, may seminar sila, doon ginaganap, sapagkat itong pastor hotel ay magandang pagkatayo pa. At ang function hall nila ay talagang ideal. Pagkatapos may catering pa sila. Aba, ay talagang naabot sa 500,000 ang utang ni LGU. Solo, call ni pastor. Sabi ko, pastor, ngayon lang ako nakarinig na pastor na siya na pag-utangan pa ng LGU. Pero mo yan, ay sigurado naman ang bayad sapagkat national ang pondo nila. Kaya ibig sabihin mga minamahal, itong mag-asawa na ito ay dahil nag-retire na, retireable ang babae, ay itong lalaki naman ay hindi pa. Dapat 3 taon pa. Ay nagtawag sa akin, Ninong, ay pinapalis kami dito ni Superintendent sa Mamburao. Ay huwag ka muna mag-alis. Sapagkat, ay magsabay na raw sa akin. Ako'y ma-retire na, ay pero si Edwin, hindi mo na mag-retire pa. Ay huwag ka mag-alis. Sapagkat, ang leadership ay sa lalaki. Ang lalaki hindi pa retired. Ikaw na babae, o sige, ang gawin mo lang, sige, maglambingan lang kayo mga asawa. Huwag ka na mag-function sa trabaho. Si pastor lang magtatrabaho. Aba, nagsagot naman superintendent. Sagot ang superintendent, bakit? Sino ba yan si Escarilla? Ako ang madesisyon. Mayroon kong ilalagay ng pastor dyan. Kaya alis na kayo dyan. Umalis nga ang pastor. Akala nila ay magandang mangyayari. Pag alis si pastor, 3 pamilya lang naiwan ng mga membro. Lahat ng membro sumamay ka pastor. So sad to say, ang management na mali. Kaya dito sa misyon mga minamahal, ang gawain ng isang pastor sa misyon, tulad ng gawain ko, ito talaga hindi ko talaga matawaran at hindi ko talaga pwede na ibig sabihin baguhin. Sapagkat sa mga panahon tulad nito, misyon talaga ang ating dapat kailangan. Sapagkat itong sa paligid, kami sa ngayon, engaged ako sa tinatawag na Project Ocean. Mission worldwide. At ang destino ko India. Second biggest population sa mundo. India, ang aming ministry doon ay panalangin at saka preaching. Online. Praise God! Ito naranasan ko na kung paanong ang misyon at ang mga tao doon talagang nakabagbag ng kalooban. Nakabagbag ng kalooban. Kaya nung sabi ko sa inyo sa Negros, ang nadatnan kong evangelical church, sabi ko, Lord, ay sino pa ang makatulong dito? Ibig sabihin sa matagalang panahon na sila, ganitong kalagayan, wala nakatulong. Ay sino pa, Lord, na tutulong? Ikaw lang ang pwede magtulong. At maging sa aming panahon, at naobserbahan ko mga minamahal, na dito talaga sa ating pagkaalam na ang misyon na gawain, ito ang pinaka-center of attention, attraction ng church ng mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw, ako, tayong lahat, hindi ka naging ganyan ngayon kung walang dumating ng mission sa iyo. Kaya ito obligasyon natin. Obligasyon natin na tayo mag-mission din. And we have to produce another you. Kung sino ka, makaproduce ka rin ng katulad mo ngayon na sila ay magiging worshiper din ni Lord. At yan talaga ang pakay ng Panginoon. Sapagkat ang heartbeat ng mission ay soul winning. Kaya kung naniniwala itong church na ito, itong inyong lingkod, ang sabihin natin na pinaka-tangible mission offering ng church na ito, 1964, gindispatch ako pa Bible School. Mula noon, talagang inumpisan ko aking misyon. Hanggang ngayon, hindi ko binabitawan na ito ang mother church ko. At natuklasan ko na maging sa Boracay ako, sa local mission namin, may ginamit doon ng isang member na ang sabi niya, Pastor, gusto mo magpagamit sa Panginoon. Ang gusto ko
ay maging kagamit-gamit ako ni Lord. Sa daming mga member, mahigit na 200 na member dyan, isa lang ang lumapit sa akin na gusto paggamit sa Panginoon, ipinalangin ko sa madaling salita, mga minamahal, ginagamit siya ngayon, hanggang ngayon. Yung mga gawain, yung ating simbahan doon sa Malay, siya lang, dalawa lang sila ang nag-support doon, sila ang nag-finance. Simbahan sa parsonage, dalawa lang silang finance noon. Noong umalis, yung dalawang babae natin mga pastor, umiyak yung kapay na yon. Ang sabi ko, bakit kayo umiyak? Ay paano pastor? Kalakilaki ating gastos doon sa simbahan, sa parsonage, sa Malay. Ngayon wala lang pastor. Ay sabi ko sa kanya, sister, kapag ikaw ay gustong tumulong, iniisip mo lamang out of your heart. Nagagawa ka, tutulong ka sa gawain ng Panginoon, nakakredit na yan sa iyong pangalan, sa ating Panginoon. Huwag ka mag-alala, nakalista na yon ng iyong biyaya na binigay sa misyon, nakatulong na sa gawain ng Panginoon, walang kabawas-bawas, yung total amount na yun, nakakredit pa sa iyong pangalan, sa iyong bank account sa langit. At totoo yan sa aking pag-aaral sa Banal na Kasulatan, ang pinakamatabang lupa sa church na katulad nito, na upang mapaghasikan ang ating mabinhi, walang iba kundi mission. Bakit? Ang ating mission ay panay mga soul winning ang goal nito. Lahat na malaga na ating binibigay sa mission, ang ibinubunga ay mga kaluluwa. Itong mga kaluluwa, mga eternal values ito. Mga eternal values sila, pupunta sa eternal destiny. Itong ating mga project, opo, hindi ko minamasa mga ating mga project. Mayroon tayo mga kabihastan upang magpatayo ng sariling establishment upang makasupport sa gawain ng Panginoon. Mga simbahan at tulad ng paganda, maganda yun. At saka ibang mga istruktura na upang magamit din sa paglilingkod sa Panginoon. Opo, ang lahat ng mga investment na yan, panay maganda. Ngunit in comparison, yan sila ay mga temporary lang. Hanggang dito sa lupa lang yan. Bagamat, naging asset din natin sa gawain ng Panginoon, pero temporary lang yan. Ngunit yung mga kaluluwa na madala natin sa Panginoon, praise God, mag-enjoy sila dito, na talagang makatulong, maging instrumento, magsamba sa Panginoon, makahamon pa ang buhay nila sa ibang mga kapatid, at higit sa lahat, forever, mabubuhay silang walang katapusan, kasama ng lahat ng anak ng Diyos. Iyan ang kalagahan ng misyon. Kung kaya dito sa Acts 20:35 na yung bersikulo ng mga mapagbigay na mga kapatid sa Panginoon, sapagkat ang alam natin talagang pinakamatabang lupa ay ang mission giving. Bayong sa Acts 20:35, ang sabi doon ay, sinabi ng kasulatan na mas mapalad ang magbigay kaysa magtangkap. Ito ang mentality ng church. Kaya, noong ako'y hinamon sa Mamburao, ang sabi sa Mamburao, Pastor, ang sikreto lang talaga, doon at sa kapuso mo, na magtagumpay tayo sa gawain ng Panginoon. Ang pira na ating ibinibigay ng investment sa Kingdom of God, gagamitin ng Lord yan. Kaya ating pakalimiin sa ating kalooban na ang ating mga leadership naway makapokus na ang mission talaga ang pinakatuntunin ng Diyos na hindi babaguhin. Hanggang pagdating niya, hindi babaguhin yan. Ngunit magwawakas lang yan sa panahon na tayo ay kukunin na dito. Nagsubok din ako na upang masubukan ko lang itong mission ito na tinutulungan ng mga pastor. Sa Boracay, natulog yung isang matandang pastor, dumaan sa bahay. Parang halatang-halata ko na walang laman yata ang bulsa. Kung bakit kahit mapambilin ng toothpaste ay wala. Naghanap pa ng toothpaste sa akin. At saka, mahalata mo talaga, badisir mo ang tao na walang laman ang bulsa. Tawag ko sa sister, Sister, magkano ang pera natin dyan? Ay, Pastor, 300 na lang. O, dalhin mo rito. Bakit?
mayroon tayong bibigyan. May pastor dito na kitulog sa amin. Ibigyan natin ng 300 sa pastor na ito, na matanda. Ay, pastor, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ito'y para sa inyong pamilya. Wala tayong kwarta, ito na lang. Kahit wala kami makain, pakainin lang pastor ito. Dali mo rito. Napilitan, binigay. Praise God. Umalis yung matandang pastor, dala ang 300 pesos. Wala kami makain, pamilya. Binigay nun sa matanda. Alas 7, umalis yung matanda. Pagka alas 10 ng umaga, the same day, dumating alas 10, may dumating mag-asawa. Ang ipinalit, yung 300 pesos ay pinalitan, dinagdagan ng isang zero lang idagdag. Naging magkano yon? Ha? Biro mo yan, isang zero lang idagdag. Yung 300 pesos, naging 300,000. Ay mission, ang yaking kakainin, binigay ko doon sa matanda. Mission ko sa matanda, napansin ko walang pera. Kaya lang hindi naman sa mission offering na bigay yung 300,000, kundi sa aming building na kailangan. Nasabi ni Lolo Bert, magbikyang WW kami ito, WW. Pero dumating ang 300 pesos, naging 300,000. Dahil yung mission kong 300 pesos, praise God. Kaya mga kapatid, hindi natin matawaran kapag gumawa ang Diyos, kapag ito talaga ay matuklasan natin ang pinaka-sikreto dito. Mag-enjoy ka talaga, magpapasalamat ka. Sapagkat karanasan ko na itong aking karanasan, kapag ako'y nag-i-struggle sa aking pangailangan sapagkat wala akong permanenteng source sa aking pagmimisyon bilang pastor. Sapagkat sabi ko sa inyo, wala na akong access na upang maghinang tulong sa organization dahil retired pastor na ako. Ngunit sumusulong pa rin kami sapagkat yun ang kabilin-bilan ng aking asawa. Ang sabi niya na siya may kapansanan pa, ang sabi sa akin, Ling, walang atrasan sa gawain ng Panginoon. Yun ang umukit sa aking isip at puso na hindi ko pwedeng tawaran. Walang atrasan sa gawain ng Panginoon. Kaya ako, naranasan ko, kapag sa aking paghahayo, kung saan ako napunta, ang aking base na ngayon ay triangle. Negros, Masbate, Aklan. Negros, Masbate, Aklan. Ang triangle step ko. Kapag ako'y nakaramdam na mag-struggle ako sa aking pangailangan, aking naramdaman din na may taong nag-i-struggle din sa kanyang kalagayan. Sapagkat yung kinakausap ni Lord na tao, babae at lalaki man siya, kapag siya'y magawa ng dahilan, mag-i-struggle siya. Pero kapag siya kinausap ni Lord at bukas agad ang kanyang loob na upang yung kanyang halaga na ipapaambag sa misyon, pag ginawa agad yan, tuwang-tuwa yan. Pero kapag siya'y magdahilan pa at ganito at ganire, mayroon sa gamitan ng pira, kinakausap siya ng Panginoon, mag-struggle siya. At kapag nagkalma na aking pag-struggle, ibig sabihin, nandiyan na ang answer ng Panginoon. Yan ang aking hudyat sa misyon. Kung kadat patuloy na aking gawain sa misyon. Kaya salamat kay Lord na ako'y naniwala na sabi ni Pastor, itong pinakamagaling nating pastor, nasabi ko, itong pastor natin sa Diyokan, pinakamagaling na pastor. Alam mo kung bakit? Yung kanyang natangian na tiyaga. Pinakamatyaga na pastor. Walang problema at walang suliranin, walang bigat, walang layo, walang bigat sa kanya. Basta't matyaga ang tao. Tagumpayan. Tiyaga. Pastor tiyaga. Kaya salamat kay Lord na itong ating misyon, huwag natin tawaran. Ito ang pinakamatabang lupa. Kapag magbigay ka sa misyon, mga minamahal, magagamit yan sa misyon, kompleto magagamit yan sa gawain ng Panginoon, at total amount na yun, walang kabawas-bawas, may kikredit pa sa pangalan mo sa iyong bank account. Alam ba natin, tayong lahat ay may bank account? Saan yun nakikita ang bank account natin sa Biblia? Alam ba niyo? Hindi. Wala? Anak ko po. Matthew 6:19 hanggang 21. Yan ang bank account natin. At dito sa Pilipos chapter 1 sa Pilipos, atin makikita ang function,
at kilos ng ating binibigay sa Panginoon na talagang ito ay ginagamit ng Panginoon. Subalit, ito'y isipin nyo na kapag ito magamit man sa gawain ng Panginoon, walang kabawas-bawas na ito'y naka-credit, lahat na amount na yun, naka-credit sa bank account mo sa langit. Praise God. Mag-withdraw ka man, okay lang. Kompleto lang bawas yun. Praise God. Kaya, ang aking lamang timsong, bago ako naghayo, bago ako manalangin, ang timsong ko ay ganito. Praise God. Praise God. Praise God. Kapag ako'y sinasabi ng aking mga kasamahan, mga pastor, mga member ko na, Pastor, hindi ka ba natatakot? Ganun nangyayari. Hindi ako nagsasagot. Ang akin lang sinasagot sa kanila ay kanta. I never walk alone, Christ walks beside me. He is the dearest friend I've ever known. With such a friend to comfort and to guide me, I'll never walk alone. Yan aking timsong kung bakit hindi ako nadidismaya sa aking mga pag-travel dahil ang kasama ko ay faithful Lord and Savior of my life. God, thank you, Father, for your goodness. And even, Lord, as we emphasize mission, Father God, in this church, I do believe, Father God, that because they are all faithful servants of yours, I'm very sure that their hearts, mighty God, is always connected unto the kingdom of heaven. So I pray, just help them, protect them, continue to use, and even, Lord, enlarge everything, Father God, that they possess as your children, God, in the kingdom of heaven. Madapat palon, depende lang kami sa inyo. Sa iyong gagawin, depende lang kami. Wala nang iba. Kaya pagpalain mo ang mga resources nila, ang lamang kabuhayan, ang pamilya nila, ngunit higit sa lahat, pagpalain mo ang panampalataya. Ang panampalataya ito ang pinakasusi sa lahat ng tagumpay ng buhay Kristiyano. Marami pong salamat, Mama, sa iyong mga salita na aming natunghayan ngayon. Ito'y maiwan at makakita ng lugar sa aming mga puso at buhay. Sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen.